Ito ang common tenant red flag na dapat maaga mong makita. Yung tenant na papi-fill outan mo ng tenant form para sa details niya. Yung pangalan niya, saan siya nagtatrabaho, magkano sahod niya, yan yung mga nakalagay doon. Ayaw fill outan. Sasabihin niya, for privacy po, hindi po ako magbibigay ng ganyang impormasyon. Baka landlord, wag mo nang tanggapin yan. Anong basehan mo na makakabayad si tenant kung ayaw niyang mag-fill out dyan sa form na yan? Ayan nga ay napaka-importante. Pangalawa, yung tenant na pinakitaan mo ng contract of lease, okay lang naman magtanong. Kaya lang, ayaw niya nung kontrata nyo. Sasabihin niya sa'yo, ayoko po ng 2-month security deposit. Dapat 1 month lang eh. Kasi sobra naman yan. Huwag mo nang tanggapin. Bakit hindi mo tatanggapin? Kasi nga hindi naman sapat ang 1-month security deposit sa paupahan. Hindi kasya yon pambayad sa madadamage ni tenant at maiiwan niyang utility bills. Lalo na kung may aircon na gamit yung tenant mo. Hindi talaga kasya yon. Kaya pag pumalag si tenant, ayaw niya sa 2-month security deposit, huwag mo nang tanggapin kasi mag-aabono ka rin dyan sa dulo. Yung tenant na pinakitaan mo ng house rules, nasabihin niya, ay bakit ba walang bisita? Every Saturday, pumupunta dito yung bayaw ko. Nagkwekwentuhan lang naman kami para makapag-relax ako. Konting beer lang naman yung iinumin namin. Hindi kami maglalasing. Baka landlord, huwag mong tanggapin yan. Yung konting beer niyan, sure ako, hindi yan konti. Isang case yan, marami yan. Lalo na sasabihin niya tuwing Sabado pa, maapektuhan yung ibang tenant mo. Laging sila magiinuman dyan every Saturday. Ganyan ka landlord. Ang mga tenant na hindi mo dapat tanggapin, red flag na kaagad yan sa simula pa lang para hindi sumakit ang ulo mo at hindi ka ma-stress.